Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sabi ni Attorney Makalintal, actually magaling yung argumento ni Attorney Makalintal. Talagang batikang abogado ito si Attorney Makalintal. Hindi lang ito lumalabas na election lawyer ito. Sabi ni Makalintal, Bato escape may render plea for TRO moot and academic. Kalalabas niya lang yan, May 17, 2026. Tama yan mga kabunyog. So sabi ni Attorney Makalintal, is election lawyer ito, pero magaling na lawyer. Ang sabi niya, yung pagtakas ni Bato sa protective custody ng Senado, mas nakapasama yon sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Kaya yung hinihiling niya sa Korte Suprema na TRO, Temporary Restraining Order, moot and academic na yun. Moot and academic na. Bakit moot and academic? Bakit naman kailangan pa siyang protektahan ng ng Korte Suprema? Bakit pa kailangang maglabas ng TRO ang Korte Suprema? Wala naman na siya sa Senado. Wala naman na siya. Yung kasing motion ni Bato de la Rosa, habang nakakulong siya sa Senado, habang nandun siya sa Senado, nag-file yung abogado niya ng extremely urgent motion. 'Di ba? Kumbaga ang ginawa ng mga abogado ni Bato, habang nandun siya sa Senado, nag-file sila ng extremely urgent motion. Nabigyan siya ng TRO. Kasi nandun siya ngayon sa Senado, mayroon siyang protective custody. Pero pag walang TRO ang Korte Suprema, aarestuhin siya. Kaya humihingi siya ng TRO. Pero sa ngayon, nandun daw siya sa Senado, protektado siya sa ngayon. Kaya lang, bigla siyang tumakas. Bigla siyang umalis. So sabi ni Attorney Makalintal, wala na yung request for TRO. Moot and academic na yun. Tumakas na siya sa Senado eh. Kumbaga nagkaroon na ng supervening event. May responsibilidad ngayon yung mga abogado niya na ipaalam sa Korte Suprema na wala na siya sa Senado. Kaya ibig sabihin, mas napasama si Bato sa pagtakas niya sa Senado. Bakit mas napasama? Kasi pwedeng yung kanyang petition sa Korte Suprema na TRO, moot and academic na. Ibig sabihin, useless na. Bakit pa natin pag-uusapan yan? Parang sa parte ng Korte Suprema, ang dali na lang na i-dismiss yung petition or yung motion ni Bato. Kasi moot and academic eh. Moot and academic. Bakit pa natin i-resolve yan? Bakit pa nating pagdidiskusyonan yan? Wala naman ng saysay ang TRO kasi tumakas na si Bato de la Rosa sa Senado. Ang hinihiling sana ni Bato, doon sa motion niya, habang nandun siya sa Senado, may protective custody. Pero pag walang TRO, baka lusubin siya ng gobyerno. So humihingi siya ngayon ng TRO sa Korte Suprema. So ang TRO sana ng Korte Suprema, wag siyang aarestuhin ng mga elemento ng gobyerno. Kaya lang wala eh. Tumakas siya sa Senado. So sabi ni Attorney Makalintal, Bato escape may render plea for TRO moot and academic. So mas napasama pa. Mas napasama si Bato. Kaya sa totoo lang, ang sabi ni Attorney Makalintal, dapat hindi na siya tumakas doon sa korte sa Senado. Naghintay na lang sana siya ng desisyon ng Korte Suprema. Kapag pinagbigyan siya ng Korte Suprema sa TRO niya, hindi niya na kailangan magtago kahit sa Senado. Pwede na siyang lumabas, magagawa niya na as if malaya. Pero sa ginawa niyang ito na tumakas siya sa Senado, hindi na pagbibigyan niya ng Korte Suprema yung TRO niya. Moot and academic na. Kaya sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, flight is an indication of guilt. Bakit kasi tumakas ka sa Senado? Pinuprotektahan ka na nga ng Senado, tumakas ka pa, ibig sabihin guilty ka. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, wala, lahat, di ba ang dati ang tapang-tapang niya, ang pakilala niya matapang kahit nung panahon ni Duterte. Matapang, pero ngayon lumalabas, duwag. Duwag. Actually, nung nandun siya sa Senado, nagpa-interview si Bato sa media. Kung sino-sinong media ang nag-interview sa kanya.
si Carmina Constantino, si Mel Tiangco, si Karen Davila, lahat ng nag-interview sa kanya, napipikon si Bato eh. Bakit napipikon si Bato? Ay kasi matitindi yung mga tanong nila Carmina, nila Karina, ni Karen Davila, pati ni Mel Tiangco. Kaya pikon si Bato eh. Pikon si Bato. Oh, actually, ang image kasi ni Bato lalo nung panahon ni Duterte, akala mo sa kanya matapang talaga na walang kinakatakutan. Tapos ngayon, bigla siya ngayon, patago-tago na. Tapos kahit kahit binigyan na siya ng protective custody ng Senado, tumakas pa rin siya. Ngayon, sabi ni Attorney Makalintal, wala na. Yung kanyang motion sa sa Korte Suprema, maaapektuhan yun. Kasi sasabihin ng Korte Suprema, useless na pala ang TRO, wala naman na pala yan sa protective custody ng Senado eh. Bakit mo po protektahan yan? Nagtatago na nga eh. Hindi naman pwede yun na gusto mo ng TRO tapos nagtatago ka. Tsaka hindi magandang tingnan. Senador ka, dati kang PNP chief, tapos tumatakas ka sa batas. Yun din ang punto ni Ombudsman Buying eh. Anong klase ka? Dati kang PNP chief. Tapos ngayon, senador ka. Ibig sabihin, mambabatas ka. Tapos ikaw yung tagapagpatupad ng batas noon. Tapos ngayon, nagtatago ka sa batas? Anong klase ka? Ayun, matindi yung mga binitiwan ni Ombudsman Buying nung isang araw eh. Actually, yan din yung magiging mahirap sa part ng Korte Suprema. Kasi bakit nila kakampihan ang isang tao na nagtatago sa batas? Bakit bibigyan ng proteksyon ng Korte Suprema ang fugitive from justice? Di ba? So, yun, mahirap sa part ng ng Korte Suprema ito. Tama yung punto ni Attorney Makalintal. Nalalagay ngayon sa alanganin ng Korte Suprema. Paano ka puprotektahan ng TRO samantalang nagtatago ka sa batas? Di ba? Okay lang sana yung nandun ka sa Senado. Protective custody ka ng Senado, ngayon ang hinihingi mo sa Korte Suprema, protection din ng Korte Suprema. Bigyan ka ng TRO. Kaya lang dapat, habang hinihintay mo yon, nandun ka sa Senado. Ang problema, hindi. Natakot na si Bato. Baka biglang lusubin kasi wala ngang TRO eh. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema eh. Natakot si Bato, bigla ngayong nag-create ng senaryo. Yun ang kunwari kaguluhan. Pagkatapos ng kaguluhan, wala na si Bato. Pero maganda, no? Maganda yung punto ni Attorney Makalintal. Sa tingin ko tama yan. Okay, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.